Saan kaya mas maganda magtrabaho? Team bahay o team office? Yes! Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Yan ang pag-uusapan po natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, dear Shinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. Itong channel ng mga ipunaryo at payaman. Okay, para sa mga taong naguguluhan po, work from home or work from office, what should we embrace? Nako, alam mo sa panahon ngayon, kailangan po natin tanggapin na po that there are two worlds. No? Ang unang mundo po, yung tinatawag nating offline, di ba? Yung face-to-face. Second, because of the pandemic, nagkaroon po ng pangalawang mundo, yung tinatawag na online world. No? Na talagang work from home setup. And then marami po talagang nakarealize po talaga na, ay nako, mas advantage talaga yung work from home. Bakit po? Siyempre naman, pag-usapan na natin muna yung pros and cons ng work from home. Pros muna tayo. Kasi number one, ito talaga. Yung commute hours, ang tindi po nito. Average commuter will invest at least 4 hours a day. 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Ito pa yung stress ng makikipagbonuan ka. Yung parang, yung makikipagbalyahan ka pa makipagbalyahan ka pa para makasakay ka. That's around 4 hours a day times 20 days, that's 80 hours in a month divided by 24 hours, that's 3 days in a month. Di ba? Nakasasakyan ka ng traffic. Times 12 months, that's 1 month in a year. Nako, nakatunga ka lang. Pero ngayon, 1 month in a year mo, you have quality time right now with your family and with your loved ones. Number 2, ang pros pa rin yan is, syempre, kung may time saving factor, may money saving factor. Paano naman? Siyempre, hindi ka na magko-commute na 200 pesos per day. Hindi ka nakakain ng additional 200 pesos per day. That's 400 pesos ang masisave mo. 400 pesos times 20 days. Again, that's 8,000 naman times 12 months. 96,000 pesos a year. Woo! Grabe, you save money, you save time. O, di ba? Common sense. And then, syempre, ang kagandahan yan, flexibility. Ito pa, laki pala ng savings mo sa costume. O, hindi ka na bibili ng damit, sapatos, makeup. Ay, nako. Tapos, hindi ka pa matutukso na bumili ng mga hindi mo kailangan, like mga milk tea or let's say, mga kape. Diba? Ang laki talaga. And FYI, ladies and gentlemen, kami po, yung buong team namin naka-work from home na for over 12 years. Yes, work from home kami. Pero may cons po yan, ha? Sabihin po natin. Hindi naman panay good lang yan. Anong bad? Siyempre, ang bad po niyan. Hindi mo alam kung nagtatrabaho siya o hindi. That's number 1. Kung tinamad lang, baka mag-Netflix lang ng buong araw. Number 2, ang daming distraction since nasa bahay, komportable. Number 3, walang face-to-face interaction, lalo na kung may mga urgent matters sa office na kailangang ayusin. Minsan, ang hirap pa mahagilap. Yan po yung tinatawag na cons. Let's talk about naman, syempre, returning to the traditional office setting. Let's talk about pros. Syempre, meron tayong talagang tinatawag na work time. That's number 1. Diba? Alam po natin ang difference ng home time and then work time. And then, yung collaborative and cooperative environment. Kasi since nagkikita na kayo, back to normal na. And then, ang pinaka-best din, syempre, advantageous yan para sa mga bossing. Kung kailangan ka, diba? Tatawagin ka lang, nandun ka na agad. Ano namang cons? Ang cons naman, babalik na naman tayo, commute time, di ba? Tapos pamasahe, pagkain, tapos syempre wala kang freedom of time, hindi ka flexible. Yun po. Kaya nga ang tatanungin ko, kayo na nanonood ngayon, di ba? Borite, di ba? Bea Victoriano and Aisha. Kung kayo pagpipiliin ko, ikaw mismo, anong gusto nyo? Work from home or back to office? Paki-type lang at bakit, okay? Pero right now, habang kayo nagta-type, pag-usapan muna natin ano yung likelihood of success right now para sa isang individual. Remote work or yung work from home? Depende. Kung may disiplina ka, babagay sa'yo. Pero pag wala kang disiplina, hindi to para sa'yo. And then, at the same time, kung meron kang mga physical setup also, just like my room, itong studio na ito, talagang dedicated lang, kaya wala akong distraction. Dito po ako nagkukulong, dito po ako nagre-recording. Kaya bagay na bagay po sa amin yan. Pero kung, let's say, katabi mo yung anak mo at wala ka talagang space, I don't think work from home is for you. And then, next naman, anong likelihood success of a traditional setup? Siyempre, kultura na natin, nakapagsanayan na po natin. Again, uulitin ko, kung ikaw ay isang tao na talagang feeling mo na kailangan mo ng cooperation, community, interaction, accountability, ay nako, mas maganda, back to office ka na lang. Kaya ano bang best alternative? It all depends on your personality. It all depends on your goal. Nakikita mo pa ba yung sarili mo na talagang pumapasok 9 to 5 every single day for the rest of your life? Pag sinasabi mo, yan ang gusto kong
buhay, fine. Back to work ka na. Pero pag sinasabi mo, I want to have freedom of time. I want flexibility of schedules. I want to save more money. I want to have more time with my family. I think this is time for you to consider yung work from home setup. Kaya nga walang tama at walang mali. It all depends on your preference, on your choice, on your situation right now in your life. Pero kung ako ang tatanungin mo, ako lang, personally, work from home tayo. Di ba? Eh, syempre naman, iba pa rin talaga pagkasamang pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, nakikita mo. At saka, ang isang pinaka-ayaw ko talaga is ma-stress talaga ako, lalo na kung nagko-commute. But ultimately, again, kayo ang magde-decide kung ano po ang babagay po sa inyo. Kaya nga maraming salamat sa pag-tune in sa episode natin na ito. Sana naman naliwanagan kayo kung anong mas babagay po sa inyo. And if you like this episode, please type in what do you like from this episode. And don't forget to subscribe and share this channel with your friends. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.